parehong mahuhulog sa hukay. Simpleng aral. Sinabi pa kay daw si Jonah, nakarecord po yan eh, nakarecord, hello, di ba nakarecord yan? Hindi, kinakausap ko rin yung camera. Nakarecord yun, hindi mababalik yun. Ano po? So, nasulat dapat namatay si Jonah na 3 araw at 3 gabi, pero hindi po siya namatay. Pagkaraan ng 3 araw at 3 gabi, siya iniluwa mismo sa may bayan ng Ninive at itinangaran niya ang mabuting balita sa bayan yun at nagaloob ang bayan yun ng Ninive. So in other words, anong sabi ni Kristo? Ang lahi ito ng mga presyoso ni Siyon naghahanap ng tanda sa aking pagiging isang sugo, pagiging isang propeta. Ang sabi ni Kristo, yung binasa natin kanina, binabas, komisyon nagbasa na, wala akong may bibili na tanda sa inyo, kayo mga lahi ng mga kampalasan. Isa lamang ang tanda, kung papaano si Jonah ay napasadya ng balyena ng 3 araw at 3 gabi. Ganon din naman ang anak ng taong ang itinutukoy ay siya na mapapasa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Parehong-pareho daw ang magaganap kay Jonah. Si Jonah ay sa kailang aklat hindi namatay. Si Kristo, dapat gano'n din ang mangyari sa kanya. Si Kristo ang nagpatotoo. Sabi niya, hindi rin siya mamamatay ng 3 araw at 3 gabi. Pero ang paniniwala nila, si Kristo daw ay namatay. Pero sa Biblia nila, patutunayan natin mamaya pag tinanong niya tayo, meron ka bang katibayan na si Kristo hindi namatay sa aming Biblia? Meron. Handa natin patunayan yan mamaya pag tayo inig sa amin. Next na tayo, 1 minuto at kalahati. Patungkol naman sa salitang reliyon, tinanong ko siya, anong kahulugan ng reliyon? Pagkahanap daw sa Diyos. Tama naman, kasi ang salitang reliyon, Pastor, baka hindi mo napag-aralan theology, nanggaling ito sa salitang wikang Greek, nang ibig sabihin ay religare. Na ibig sabihin, reli means to bring back. Then gare means God. To bring back yourself to God. So ano man ang ginagawa ng isang tao na nasusumikap siya, na mapalapit siya sa Diyos, ang tawag po doon ay religion at hindi relasyon. Pag ikaw ay nag-asawa, yun ang tinatawag na relasyon. Dahil may asawa ka. Pag ikaw ay nagkaroon ng girlfriend, kung ikaw binata, relasyon. Girlfriend mo siya. Yun ang relasyon ninyo. Pero kailanman, kapag ikaw ay naghahanap ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, ang tawag dyan ay religion, not relasyon. Magandang gabi po sa inyo. Okay. Okay. Pastor, meron tayong tinatawag na paglilinaw, cross-examination. 7 minuto yung ibibigay namin sa iyo. Okay. Take it away, Pastor. May mga binanggit ka tungkol kay Isayas, kay Propeta Isayas, tama? Opo, Isaias 45, talatang 18, Isaias 46, talatang 9. So naniniwala ka kay Propeta Isayas? Naniniwala po kami sa lahat ng mga propeta, wala po kami nire-reject. So, ang Diyos ba ito? Wala bang imposible sa Diyos? Wala po, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So, Maliban sa katawan ng masama. hindi na naniniwala ng sulat ni Isayas. Naniniwala po kami na si Propeta Isaias ay may kapayagan sa kanya. So, buksan po natin ang, sa pakibukas lang po yung ginagamit rin ng Biblia. Opo. Isayas 7:14. 7. Opo. Nakabukad na po. Gusto ko po, basahin niyo po. Ito po pagkakasabi sa Isaias 7:14. Sige po. Kaya ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda na narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So, sino po kaya ang tinutukoy ko sa ibang paniniwala tungkol kay Isayas? Ang kinikilala po namin, sino po tinutukoy dito sa aklat na ito? Po? Ang tinutukoy po ay si Maher Salalhasbas.
So makikita po natin, sige po, buksan niyo po yung Biblia niyo rin pong hawak. Opo. Sige po, sa Matthew. Teka muna po, sinagot ko po yung tanong niyo kanina eh. Ibuksan niyo lang po sa Mateo 1:23. Okay, Mateo 1. 23. Sige po. At tandaan niyo lang po yung Isaiah 7:14. Teka nga, tumalong po tayo sa bagong tipan, ano po? Sige po, Opo, pakibasa sige po. niyo lang po. Kasi Biblia rin po hawak niyo po. Oo, sige po. Mateo 1. Hindi ko na po yung tatanggalin. Sige po. 23. Ayan, ito na po. Nasa dito na sa akin. Sige, pakibasa na lang po. Mateo 1:23. Narito, ang dalagay magdada ng tao at mga anak ng isang lalaki at ang pangalang ikatawag nila sa kanila ay Emmanuel. Na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Opo. So, sino po tinutukoy po dyan? Sino po ang pinanganak ni Maria? Well, si Jesu Cristo po yung pininiwalaan namin. Ayan po, maliwanag po. Salamat po. Wala na, saan lang? Pastor, 7 minuto yan. Sayang, oh. Dalawang minuto Pero na po lang. may mga katanungan doon sa mga ano ko. Wala nang Bitawan ko, baboy. Okay, palakpakan po natin si Pastor. Well, medyo matipid yung kalaban ni Stans, ano? Pero alhamdulillah, maganda po yan. Okay, sa pangalawang tayuan, ang muling titindig, si Pastor Fidel Palima. Ito po ay 20 minuto naman. Palakpakan po natin si Fidel, Pastor Palima. Thank you very much. Tahimik lang mga kapatid, ha? So, maliwanag po, no? So, ang Kristiyano po naniniwala po sa kanilang kasulatan. Walang iba po ang Biblia. So, binanggit niya po kanina, yung binasa niya po, pinabasa ko Isaiah 7:14 at binasa ko rin po yung katuparan ng sinasabi ni Propeta Isaiah 7:14. Makikita po natin yun sa Mateo 1:23. At sinabi niya rin po na si Yesu Cristo po yun. Isa rin pong paglilinaw, yung binabanggit ko kanina, ay sinasabi ko po ay almost dead. Kapag ikaw naman, kung titingnan mo nga naman, ay kamasinong tao. Kapag nandoon siya sa tiyan ng isang balena, logically, kasabihin mo almost dead. Sinasabi niya rin po kanina, walang posible sa Diyos. Walang posible sa Diyos. Dahil sa ikatlong 3 days and 3 nights, nandoon siya, at siya po ang nangaral sa lilikit. May konting naman po, no? Paglilinaw. Aray ko din po yun. So, salamat po. So, makikita po natin dito sa mga kalata at sa aming pinananampalatayanan, kung wala po ang sa banal na kasulatan, ang Biblia, wala po kami ang pagkakilala tungkol sa Diyos. Sabi po sa Biblia, in the beginning, God created the heavens and earth. Genesis 1:1. John 1:1, sinasabi po ron, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word, sinasabi po sa 1:1, no? John 1:1, at sa John 1:14, and the Word became flesh. John 1:1, in the beginning was the Word. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and earth. Kita po natin yung pagkakasaling buhay. And the Word was God. The Word became flesh and dwelt among us. Sinabi niya po, walang posible sa Diyos. Ito po. Kaya pong gawin ng Diyos ang bagay na yun. Kaya nga po sa sinasabi po sa Isaiah 9:6, amazing, kamangha-mangha. Kamangha-mangha po. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Walang iba po, kundi ang Panginoon Jesus. Yan po ang sinasabi sa aklat na aming pinaniniwalaan, ang Biblia po. Jesus Christ ang buhay po.
almost 33 years ang